Recto, kulang na kulang ang buhay mo para sa mga tao na pinakitil mo ang buhay. Kulang na kulang ang buhay ng pamilya mo, ng iyong anak, ng iyong apo, kung sumadahin lahat ng taong pinatay mo na sinaktan mo. At huwag mong sasabihin sa akin na nasaan ang ebidensya, dahil kahit isang barko na ebidensya pa ang ibigay namin, dahil ang mga luwansing nakailang palit na ng magagaling na abogado, hindi manalo-nalo kahit umami na si Venrose. No? Kahit ang tatay niya walang kasalanan, dinampot nyo, pinahuli nyo, kahit ang tatay niya si Kuya Benji, tinawagan ni Venrose nung gabing yun, tay, sugatan po ako. Kinuha lang siya ng tatay. Bilang tatay, instinct ng magulang na wala akong pakialam kung killer ang anak ko, kung ano ang anak ko. Dinala niya sa ospital sa Venrose. At doon sila hinuli ng pulis. At dahil anak niya wala siyang pakialam, importante sa kanya, maisalba ang buhay ng anak niya. Inosente si Tatay Benji. So ilang taon siyang nagdusa sa kulungan dahil sa kagagawan mo, Recto. No? Sa kagagawan nyo. Alam niyo kung sinong mga, ikaw kapitan. Anong pangalan, kapitan? Nakalimutan ko lang, no, dahil ang dami ninyo, pero nakulong ka din. At dahil nga influential si Recto, nakalabas ka. Ngayon, tingin mo, Recto, no? Mabuti kang tao? Vilma Santos, mabuti kang tao? Hinahamon nyo kami ng mga ebidensya? Yung mismong pumatay na nga ang nagsabi na inutusan nyo siya. Kuha nyo? At kahit wala pa yung direct order na galing kay Recto, ang mga kapitan na yun, ay sinabi na si Recto ang may pakana at kaya sila nakalabas at kaya nila kaya na maging malaya dahil si Recto ay nananalasa, powerful, untouchable sa Lipa City, Batangas. At ikaw, Recto, uulitin ko, kulang na kulang ang buhay ng iyong tribo, ng iyong kaanak para pagbayaran lahat ng tao na umiyak, lahat ng tao na nawalan ng mahal sa buhay. Kulang na kulang ka. Kahit kunin pa lahat ng yaman, ilang bilyon, ilang trilyon na nanakaw mo sa kaban ng bayan, lamunin mo yung lahat, demonyo ka, kainin mo yan lahat, hindi mo maibabalik ang buhay ng mga taong kinitil mo. Kaya mga kapatid, sabihin nyo sa akin kung kailangan pa ng ebidensya. Ang dami-daming ebidensya, ang mismong taong inutusan nila nagsalita. At mga kapatid, nakalaya na po si Kuya Benji, si Venrose nasa munti. Alam nyo ang sabi ni Kuya Benji, every time dinadalaw ko siya, tuwang-tuwa siya na naiiyak siya dahil dadalhan ko siya ng mga, alam mo yung prutas, isda, tapos gatas. Sabi niya sa akin, mga kapatid, alam mo, Day, pag nakalabas ako dito, yung iyo ako, Day, sabi niya. Yung iyo talaga ako, hindi na ako gagawa ng mali. Hindi na ako mag-tolerate ng mali, Day, sabi niya. In fact, sinabi pa niya sa akin noon na, meron akong mga sasakyan sa Cebu, Day, tapos binigay niya ang address, kausapin mo ang mga kapatid ko kasi ang kapatid niya doon, mga public officials din sa Southern Cebu. Sabi niya, iyon na yung mga sasakyan ko, Day, bago yun, iyon na. Dahil sobrang natuwa siya na dinadalaw ko sila, kami mag-asawa. Kung hindi po ako, yung asawa ko dumadalaw doon dahil naging close namin si Kuya Benji. Ang sakit, mga kapatid, na yung pamilyang mga luwansing, ilang taon, alam mo yung gusto-gusto kong ilipat sa tribo ang kaso nila, pero dahil natatakot sila, mga ate at kuya ko, Kuya Brian, Ate Beverly, Ate Cha, lahat kayo, Ate Bernice, Nanay Lorna, gusto ko po talaga kayong, alam mo yun, yung yapusin lagi dahil nung nagdasal tayo diyan, yung iyak ni Nanay Lorna na namimiss niya ang kanyang asawa, yung sina Kuya Brian, di makatulog, tapos napagbintangan pa dahil may namatay na isang kapitan, napagbintangan pa yung isang kapatid nila. Ang sakit po dahil iisang tao lang may gawa ng mga patayan, ang mga demonyo lang po, mga kapatid. Tapos ang mga inosente ang nagdudusa. Hindi po kami papatay sa inyo. Oy, hindi kami kagaya ninyo. Mga demonyo kayo, naghahanap kami ng hustisya sa peaceful na pamamaraan at hindi po bitay ang gusto namin para sa iyo, Recto at Vilma Santos at mga galamay mo. Dahil gagamitin ko talaga ang natitira kong buhay para bigyan ng hustisya itong mga kapatid namin. Hindi nyo mga kapatid, dahil kampon kayo ni Satanas. Sakit talaga sa puso ko, mga kapatid. Sorry ha, sorry. Gusto kong, matagal ko na itong kinikimkim, 5 taon, no? Tapos, nakipag-away pa ako dati dahil kinampanya ko ang mga Recto, si Vilma Santos, no? Si Eric Africa, laban kay Mayor Sabili, nakukonsensya po ako Alam niyo yun? Yung nakita ko after ilang taon kung sino talaga ang tao na may puso, yung tao na hindi kayang kumitil ng buhay. Sobrang nakonsensya ako. Ang dami kong inaway dahil kay Eric Africa, dahil nagkalat po yung video niya na parang nasa hotel siya, motel, nagkalat sa social media, and then naghihit-hit, ay nagsasabu. Pinagtanggol ko siya dahil sabi ko, nagbago ang tao, magbabago. Pero isang beses namin nakaharap si Africa, nayabangan talaga ako sa iyo, Africa. Kaya kayo mga agila, kuya and ate,
Please, wag nyo nang gawing on-site ang mga tao na hindi dumaan sa Five Eyes. Alam nyo kung bakit? Anong sinabi ni Africa? Naging speaker lang daw siya sa isa sa ating mga inductions, no? Nagtaka daw siya, bigla na lang siya naging agila. Tapos tumawa siya. Napakalaking insulto sa akin. I cannot forget it. October 2023, nag-courtesy call ang Manobo tribe kay Africa, kay Eric Africa. At yun ang reaksyon niya. At ang akala niya, natuwa ako, natuwa yung mga kasamang agila. Napakabastos mo, Africa. At sino ka ba? Kung tinatanong mo kung sino kami, sino ka rin ba? Ikaw yung tao na kada eleksyon, mukhang tanga, mukhang pulubi, na kahit ang dudumi namin, ang dudugyot namin ay imuming lamanuhon, no? Niyayapos mo kami, kapatid. Huwag mo kaming kalimutan. Ikaw yung namamalimos ng boto, Africa. Nagkameron ka. Umupo ka, tas ngayon, balak, ano pang balak mo? Tatakbo kang governor or congressman? Huwag ka nang mangarap. O, libre mo mangarap, karapatan mo mangarap. Pero yung kahudasan nyo, kayong mga kampon mula sa barangay, sa Lipa City has 72 barangays. So there are like 10 to 15 barangay captains na hindi kaya ng mga rektong kontrolin. Hindi nila kaya. At nakakausap ko yung ibang kapitan na hindi kaya ng mga rekto. At ang mga kapitan na to, mga kapatid, ay walang budget. Wala silang yung mga Navara na kotse, no? Wala silang ganun. Dahil ayaw nila kay rekto at meron silang paninindigan. At alam nyo, Lipa City, kung anong mga barangay sa ating syudad ang hindi makarekto. Dahil sila, ang mga taong to, ay makadiyos, makatao, makabayan. Hindi makapera, hindi mukhang pera. Ang mga taong to, like si Kapitan Jeff Villapando at iba pang mga kapitan, no? Ay mabubuting tao, hindi nasusuhulan, may integridad, may dignidad, may honor. Kuha nyo? Hindi nyo sila kayang bayaran, busalan ng pera. Dahil kontento sila sa buhay, kontento na sa magtanim. No? Maligaya sila. Hindi nila kaya na mangurakot. Ang alam lang nila ay magmahal sa tao, maglingkod sa bayan. So yun mga kapatid, paano at ano ang ating gagawin? We will bend the law. Lahat ng pakiserekto. Dahil di ba malabo po na makonvict yan ng plunder dahil bubusalan nila ng pera. At sana po magdasal tayo na hindi madala itong ating mga maestrado. Dahil ang ombudsman, tauhan nila, si Rimulya, kanila lahat ng nakaupo. Because they are the de facto government, they have the military and the police and everyone in the executive, kung iilan sa legislative, and majority sa House, di ba po? Diyan sa House of Congress. Kalahati din sa Senado. Sana mga kapatid, no? Magtulong-tulong tayo na mawala ang mga demonyo sa lipunan. Dahil iilan lang po ang naniniwala sa kanila. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, again, ang dami-daming ebidensya, walang epekto. Ilang karton ng ebidensya, talo pa rin, walang hustisya dahil nabubusalan ng pera. Ang mga tao na inaakala natin magbibigay ng hustisya, kahit magpalit ka pa, nagsuggest ako nung time na yon sa mga kuya, sa mga ate. Kunin natin si Solicitor General Estelito Mendoza, yung yumao po. Kunin natin sina Secretary Panelo, Salvador Panelo. Kunin natin, dati pa buhay pa yun sina Perfecto Yasay. Kunin natin, nagsuggest po ako. Ako mismong kinausap ko sa airport, si Kuya Panfilo, nakalimutan ko tuloy, hindi Lacson ha. Basta yung nasabi ko kanina, sa dami kong iniisip kapatid. Alam niyo mga kapatid, again, tuloy-tuloy po ang laban, medyo mahaba ng video na to. At kahit nga po anong ebidensya, sabi nila wala tayong kalaban-laban sa mga iyan, kikitilin daw nila tayo, ba't tayo napayag mga kapatid? So yun po mga kapatid, patuloy po tayo magdarasal na this time, ang mga tao ay magising at hindi tayo matatakot sa mga influential, sa mga powerful daw na mga tao. Dahil tao lang po tayo. Kung meron tayong dapat katakutan mga kapatid, yun lang po. Yun lang sa taas mga kapatid. Wala na pong iba tayong dapat katakutan. Hindi ang mga demonyo. Hindi ang mga tao na naging demonyo. Nakuha niyo mga kapatid? At Ralph Recto, huwag mo akong tatakutin ng mga kaso-kaso, ha? At magaling kayo magbendalo, kahit hindi makarating sa akin yung mga sumpina, ikukulong nyo na ako diretso. Ha? Alam ko na yung mga galawan ninyo at nagawa nyo yan kay Duterte. At nagawa nyo yan sa ibang tao. Sa ibang tao diyan sa Lipa. Walang mga warrant of arrest. Walang due process. Ang dami kong videos mga kapatid. Sa Batangas, isang araw na lang po,
Pag nakauwi ako ng Pilipinas, ipapakita ko sa inyo lahat ng ebidensya. Lahat ng mga inagawan nilang lupa. Lahat ng mga tao na nandidiyan sa SLEX, sa Startol, na napalayas nila, na display sa Batangas, na tumira na sa mga bundok, mga katutubo. Tapos inagaw pa ng mga kapitan ng lupa, ng mga katutubo. Ang sama ng mga tao, kapatid. Hindi lahat. Ang iba lang po. At sa kasamaan po nila, ang dami pong apektado. Tayong tao. So mga kapatid, kayo na po ang humusga. At ipakalat nyo to kung gusto nyo para mapatigil na ang pananamantala, ang pananalasa ng mga demonyong rekto sa lupa ng Lipas City, Batangas. At ano ako, dayo? Dayo ako, rekto? Dayo ako, Africa? Anong sabi mo, Africa? Anong sabi mo sa kapitan ng Barangay Siko na si Kelvin Bautista? Anong sabi mo? Pabantayan ako, pabantayan ang grupo namin. Ano ba kami? Ano kami? Professional squatters? Anong tinag nyo sa amin? Extremists? Ano kami? Africa? Meron kang sinabi kasi yung aking kumpare, yung chief ng barangay police na namatay na, si paring Russell, ang dami niyang sinabi sa akin, humahagulhol bago namatay sa konsensya. Sa mga pinagawa niyo sa kanya na hindi niya kayang gawin kasi kilala niya ako, sobrang tagal na, 2 dekada niya akong kilala. At sino kayo, Africa? Rekto. Para sabihan ang aking kumpare kung sino din ako. Wala kayong karapatan, na pagbawalan ang tao sa lipa. Meron ba kayong titulo diyan? Hawak nyo ba? Ang titulo ng Batangas? Or ng Pilipinas? Lagi niyong tatandaan, nasa ating konstitusyon, no? 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 6. Ang mga tao, we have the liberty of abode and the right to travel. Kuha nyo? Kaya, yung inyong persona non grata sa mga tao na kumukontra sa inyo ay wa-epek. Naantay ko nga na magsalita kayo. To be honest, no? Dati, halos araw-araw ako nasa munisipyo sa Kapitolyo. Nagkandasira na ang kotse ko sa Startol. Sa pagpunta sa Kapitolyo. Dahil ang layo. Di man ako inaharap. Kailangan mapaschedule. Pagbalik mo doon, hindi daw pwede dahil may biglaan daw meeting, may emergency meeting, may urgent daw na meetings. Napakabastos ninyo lahat. Kaya don't tell me, natatakot ako sa inyo. Dahil mag-isa lang akong pumupunta sa inyong opisina para kausapin kayo ng mahinahon kung bakit kayo hayop, kung bakit kayo demonyo. No? And silipin ninyo inyong mga logbooks. No? Meron kayong security dyan, kung sino ako, sinong kasama ko. Minsan 2 lang kami. Minsan, kadalasan ako lang mag-isa, nakamotor lang po ako. Ang init, gusto kayo makausap. At paano nyo pa ako makakausap kung block nyo na ako, Africa at Vilma Santos? Paano pa tayo mag-uusap nito mga kapatid? Sige daw. Kayong humusga bayan.